So finally ba naka-check-in na ako dito sa hostel na tutuluyan ko dito ba sa Medellin. And I am the first one in this room. The first church of Medellin. So ngayon guys, nandito na tayo sa bus terminal ng Cartagena. And from here, magta tayo sa tayo bibili ng ticket papunta ng Medellin. Hola, buenas noches. Medellin? ¿Qué falta? Ya lo veo. Pasaporte. So ayun guys, bibili muna tayo ng ticket dito. Hindi ko alam magkano pa. At saka, alam mo yung fear ko dito, di ba? Meron nga dito mga video na parang sabi nila, wag daw ako magitiwa-tiwala kung kanino iabot lang yung gamit ko kasi baka minsan ginakaw daw yun. So, kahit gano'n yung alam kong mga pwede mangyari, kinakalaban ko yung isip ko na parang hindi nga nagawa nga ng mga nakilala ko iba nga babae pa what more sa akin, kaya ko to. 180,000. Medyo mahal pa masahe, 180. Bayad tayo ng Via card. So, tumingin muna ako sa internet. Merong website sila, pinbus.com. Pinbus. Basta pinbus.com ba po? Oo, pinbus.com pala. Tapos, yun yung ginamit ko para makita ko yung schedule ng mga bus. And meron lang actually mga 5 minutes. Actually, first time ko ito magbabas sa kanila ng malayo. So, yung biyahe natin from Cartagena to Medellin is ilang oras? 14 to 16 hours. Pag ito sa bus nito, alam ko 12 hours Yung ibang line, 14 hours. Yeah. Andyan agad ang bus. Ito na guys yung bus. So, hindi na ako nakakaroon na chance para makakain or bumili ng pagkain. Sí, ya 16. Okay, this is ilalagay ko muna guys yung gamit ko dito. Tara guys, pasok na tayo sa bus. So ito guys, nakaupo na ako sa seat ko. Number 15 tayo. Anong oras ba tayo aalis? Sakit daw likod niya. Okay. So binibidyohan nila kami guys kung sino yung mga pasahero nila. In fairness. Makita nyo yun, mano-mano. Anong oras ng departure ba nito? Hindi ko alam anong oras ng departure. Aalis na kami, 8:30. Okay. Sakto pala talaga. Wala na akong chance makakain. Ay, hindi tira mo yung ano nila ba sila dito. May mga nakalagay na ng mga plastic. So, ayan ba nakalagay na yan para in case kailangan ng basurahan or para sa mga nasusuka sa biyahe. Pwede kayo humingi ng plastic para sa mga nasusuka kadalasan dito. Kasi makikita mo malinis yung kanilang bus talaga dito. Diba? Ganun siya. So may tubig naman ako, may tinapay ako dito. Mga grinoser ko noong nakarang araw. I think kaya pa naman yun. Wala kasi sila dito mga cup noodles. Alam mo sana meron silang cup noodles para
may makain man lang akong mainit sa sikmura ko sa buong biyahe. Kasi wala, plot twist, itutulog ko lang to. Grabe, wala man lang 5 minutes. Kasi nilapag ko lang gamit ko, umandar agad kami guys. Meron pa akong plano, gusto ko pa naman, sabi ko na nga ba hindi na ako makakaihi eh. Masya. Kapahinga muna ako guys. And tingnan natin kung ang next video na ba is sa Medellin or sa mga magiging stops pa namin. Nakaka-11 hours na tayo ng biyahe. And ang ginaw. So, mayroon pa mga 54 kilometers from here dito sa mapuntahan natin. Ito yung labas namin ngayon. Tingnan yung view. Kung makikita nyo dyan. Actually, ako nakagandahan ako sa view. Kaso ang lamig sa labas. Kanina huminto kami. So, dito sa loob ng bus, merong banyo actually siya. Ang ganda nga actually. Pag-video ko lang kay mama, nagandahan siya sa bus. Sabi ko, oo, maganda talaga actually. Ang ganda no? Hindi pa siya overused. Ganon. So, maganda yung bus. Hindi pa siya gamit na gamit. Pinagkakitaan ng sobra. Bumaba kami kanina para sa mga gustong magbanyo or bumili ng pagkain, ganyan. Ang ginaw sa labas, be. Kami yung naka-short lang ako, tapos yung itsura ko, di ba, parang ano lang, pang Manila lang. Yung weather sa labas nasa parang 10. Nasanay ako sa 13.7, parang ganyan. So, ang init dun sa Cartagena, dito naman, super lamig naman. Pero no complaints. Alam mo yung sabi ko kanina, mas malamig pa yung labas kaysa sa loob ng aircon na bus. Aircon yung bus pero hindi ako ginigina. Pagdating ko sa labas, nangatog ako eh. Ganda oh. Na lang guys. Gusto ko mag jacket, magpantalon, nakakaloka. Ang gamit ko nasa compartment ng bus, tapos naka-chinelis lang ako ngayon, naka-lang ako ngayon. Hindi ako Indian seat, inuupo ko ngayon yung mga paa ko. Para malamigan, para mainitan. Conserve the heat. Sorry, so okay lang yung biyahe namin guys, nakatulog naman ako. Ayan, dito na tayo ngayon sa Medellin. And ginising lang ako nung katabi ko, sabi niya, hey, wake up. Bumaba na ang lahat. Ako na naiwan, tutulog ako doon. So, andito na tayo ngayon sa Medellin. Ito sa isang parang fast food restaurant. Umorder ako ng breakfast. So, umorder ako ng bandeja Mario. By the name itself, kita ko parang isang bandehado kasi talaga siya. So, bandeja ito. Ewan ko, tutuwa lang ako dito. I live. Tuwa ako, tawag nila, si senyor. Umorder ako dito, si senyor. Sabi ko taray, parang ako nasa sinulog dito. Si senyor pala. Masarap pala yung ating pagkain guys, ang bongga pala yan. So meron tayo dito chicken, meron tayong ensalada, meron tayong beans, meron tayong rice, meron tayong egg, meron tayong bread. Ano ba ito? Aray pang maliit.
Bread lang ako. Parang kain na tayo. Sabi ko sa isip ko, kain na ako ng breakfast ngayon na malaki. Ng big breakfast. Kasi hindi ko alam kung meron magandang kainan sa pupuntahan kong stay ako. Although maganda yung stay ako, nirecommend siya na ibang travelers na meet ko. Sabi niya, doon ka mag-stay, doon ka mag-stay. Masaya. Sa atin, masaya. Bakit hindi ko naman, Misaya. Masaya pala. So ayan guys, nandito na ako ngayon sa taxi. And ngayon, papunta na tayo sa STM ko. Sakit ang katawan ko ah. Hindi ko alam kung yung sakit ang katawan ko dahil sa bigat din ng gamit ko. So ngayon hindi na ganoon kalamig, perfect na yung weather dito. Parang na ako nasa balik sa Florida yung weather. Nagsasayaw sila sa gitna ng traffic. Wow! So ayan ba, nakapag-check-in na ako dito, naka-register na ako. And ngayon pwede na akong gumamit ng kanilang amenities. Dito ako ngayon sa rooftop. Meron silang rooftop bar. And meron silang swimming pool bed dito sa rooftop. Bongga. Ayan, look at the view. Look at the mountains and the boys. Ayan. Actually, meron pa siyang itataas. So, ngayon guys, chill-chill muna ako. Kasi yung mga lalaki doon, kaya na-chika nila ako. Although di kami nagkaintindihan, tamang lang, como estas, muy bien, eto, bien. That's it, small talk. Oo. Ano yun? Pequeño conversation. Charot. Hindi ko naman translation nun. Pero ayun, mag-swim-swim muna tayo dito. So finally, naka-check-in na ako dito sa hostel na tutuluyan ko dito sa Medellin. And I am the first one in this room. Ito yung ating room. Walang tao, actually ako lang. Baka makalimutan ko. So ito yung napili ko. Ito yung mga lockers. Individually ang laki niya, no? Tapos dito na lang sususian sa ibabaw. In fairness, natuwa ako. Though, sabi ko, ganun ba talaga dito? Dahil malamig naman dito pag gabi. So wala silang aircon. So hopefully mamayang gabi maging malamig. Kasi medyo mainit ngayon eh. Medyo mainit. Sanay na ako sa malamig eh. Char. Yung feeling na nag-hostel ka para may makasama ka, end up mag-isa ka pa rin. Sobrang laki pala na itong hostel na to kasi. Parang buong building siyang hostel. So marami talagang pwede magstay dito. Parang style siya ng mga hostel sa Japan or sa Thailand. Ganun siya. I like it. Maganda. Pero what I appreciate more about this place, be, is syempre yung view natin dito. Imagine mo na lang, every morning may kita mo yung ganyan kagandang bundok from here. Oh, diba? Ang ganda ng view. Grabe. So as far as I know, maganda dito yung lugar. So as far as I know, ang mga magandang puntahan daw dito na nirecommend sa akin naman nakilala ko sa bar area is yung Comuna 13 tsaka yung mga historical places dito sa town. And tong area na ito is malapit sa mga universities. So maraming mga cafe, maraming puntahan, mga graffiti, maraming makikita at maraming magagawa. So andito ako ngayon sa isang local restaurant dito sa Medellin. And kakain tayo ngayon ng aking lunch. So naglalakad lang ako kasi dahil nagpalaba ako ng damit ko. Tapos nakita ko tong restaurant na to and mukhang masarap yung mga manok nila. Di alam naman ako may ako sa fried chicken. Tapos parang gusto ko rin uminom ng soup. Kaso parang mga combo meals sila dito. So combo meal lang tayo ng chicken. Ay, actually meron pala akong soup. Oo. So ayan guys, nandito na yung ating soup at saka yung ating lemonade. So tara, tikman na natin itong ating chicken soup. Actually, ang available sa kanila is fish and chicken. Pero ngayon, sabi ko, try ko naman yung chicken then na-try ko na yung fish. In fairness, masarap. Lasang sopas. Sopas na.
Yung itsura niya mukha siyang chicken na may gata. Parang chicken curry. Ayan, makikita nyo guys na meron siyang patatas. Tapos yung manok na pinakuluan. Kaya naman, tingnan mo, oh, ayan, nahimay na talaga siya ng sobra. Pati yung buto, kitang-kita niyo talaga, oh, bongga, di ba? Ang fear ko sa ganito, baka mabusog kasi ako, baka dumating yung main meal. Pero yung sila talaga nila dito, pag meron kang in-order na soup muna talaga ibibigay nila sa'yo. Pati yung mga buto actually, malalambot na. Kaso nahihiya ako sa mga aso nila dito, baka papakain pa nila sa mga alaga nila dito. Kasi dito sa Colombia, kahit anong oras, yung music talaga nila, upbeat talaga lagi. Sasayaw talaga. Kahit paggabi na, patulog na, parang wala kayong mga slow lang, sabi ko. Meron sila mga slow na kanta. Isa paborito ko is yung Nunca es Suficiente. Parang ganon. I-search nyo na lang, parang ganon yung title. Kalasa siya ng sopas natin. Kulang na lang yung macaroni elbows, at saka yung hotdog, at saka yung pepside. I mean cabbage. So makikita mo, hindi pinipid sa sahog, oh. Wow, I'm so pleased. Ang saya, ang laki ng chicken. It's worth the wait. Medyo matagal siya pero I'm happy. I'm not complaining. So wala silang ketchup na binigay sa akin. Mayo lang. So pwede na yan. Oh my God, I'm so happy. Ang laki ng chicken. Kinuha niya yung kutsara ko. Okay lang yan. Tinidor naman. So tara, kain tayo, be. Masarap yung chicken. Masarap yung beans. It looks so good. Grabe, ang tagal nila prepare to, mga 15 minutes. Actually, kagabi pa ako nag-crave kasi ng manok. Pero hindi ako kumain ng manok, nag-noodles lang ako. So sa hostel na naisiyan ko, meron silang space for co-working space. So co-working space may pantry. Doon sa microwave, doon ako nagluto ng noodles. So nakatawid ako, be. Kasi late na, ayoko kumain naman ng mga burger. So parang, ito, noodles na lang. May noodles pa ako na nabili na bit-bit ko from Cartagena pa actually. Gusto nyo yung beans naging gravy. Ito yung pinaka-version nila dito ng chick silog.